Hallelujah. Pagkasunod sa mong katapad, please bisita. Pagkasunod sa mong katapad, nalipay ko kay nakauban na punta karon sa pagsimba sa atong Ginoo. Alright? Pagkisulti sa mong katapad. O, pagkisulti, pagkidungag, nalipay ko kay gitubag sa Ginoo imong pag-ampo. Alright? Gitubag sa Ginoo imong pag-ampo. Indeed, the God whom we serve, the God whom we love is a real God, an immutable God because He answers our prayers. Amen? Hallelujah. Kining atong kinabuhi, actually, kining ato ang kinabuhi karon nga atong gina-enjoy, kining maayong lawas nga atong gina-enjoy, kining provisions nga atong gina-enjoy, tanan nga naa sa ato karon, mga privileges lang na o mga gracias Ginoo nga iyang gihatag sa atong kinabuhi. Apil na nang nag-isukuan niya o nagwagmais, grasya gyapon na sa kinabuhi, sa kinabuhi, alright? Grasya gyapon na. Natay negosyo, natay trabaho, natay pamilya, alright, buhi gyapon ta karon, grasya na sa Ginoo. O kanang mga gikuha na sa Ginoo, grasya gyapon na. Ngano man nakapahulay na sila sa dayon. Wala na sila kagulaanan, di na sila magsakit, di na sila maghinay og lakaw, di na sila magantos, wala na sila utang, wala na sila bayronon. Di sila. Pero bahala na ako yung mga bayronon. Hangyo ko sa Ginoo na elo sa kupaan. Bahala na ako yung mga bayronon gyapon. Alright? Kaya ang atong mga anak, ako man na plaster, and that's the prayer of our hearts nga someday somehow, mamatay maging ang tao, pero di lang nato dalion. Alright? Kunya, mamatay maging tao, importante nga, mitras buhi pa ta, ang challenge para sa ato, mga lagad yung ta, seryoso sa Ginoo, kay seryoso po ng Diyos atong kinabuhi. Do you believe na seryoso ang Diyos ato? Seryoso ang Diyos. Ug ang timailhan siya pagkaseryoso sa atong kinabuhi, si Jesus, yan yung gihatag para sa tuwa. Namatay si Jesus dito sa krus sa Calvario to pay the penalty of our sins. That's how serious God is. Alright? Limang kaanak, yan kayo sa isang anak, yan yung gihatag just to pay the penalty of our sins and for us to be forgiven from our sins. Alright? For us to be justified, for us to be saved. Ingana ka seryoso ang Ginoo. That's why He deserved our seriousness also. Amen ba? Deserving kay Ginoo nga seryosohon po. Amen. Alright? Sana ato anang masaktan. Now, ang atong isgutan karon, although ito naging Sunday na atay series discerning the red flags, pero ato sa itong isang tabi, kadali lang kay because of the mga circumstances atong palibot nga somehow relevant sa atong sitwasyon karon. Alright? So, I entitled this new topic, this message, The Paradox of the Storms of Life. Alright? The Paradox of the Storms of Life. The word paradox is a philosophical term which means something contradictory, all right? Something contradictory, something negative, some even painful in the process, but on the other side of the coin. Mo na tong kanunay ginasulti dinhi nga kung sa kwarta pa na, di ba, na pikas-pikas, hari o patay. So kinahanglan maging holistic ka sa itong approach nga dili lang nato tanawon ang pikas side, ato pong tanawon ang other side of the coin. Other side of life, other side of the circumstance or circumstances, the other side of the situation, the other side of a person, the other side of your life, all right? The other side of the painful experiences that we have, that we are facing right now, the other side of the coin, ato pong tanawon, all right? Kahit kung imong tanawon, kung tutok lang ta sa isa ka side, di ba, kung sa chismis pa na, mahimot ang one-sided, all right? Kung magtutok lang ta sa isa ka side, usahay, ma-discourage ta, pero dapat ay paglaom sa pika side, alright? And that's why, ang atong perspective is what really matters. So, mo na yung paradox. But on the other side of the coin, on the other side, alright, there are essential truths behind sa mga negativities that we experience, behind sa mga mga contradictory nga atong na-experience, despite sa mga painful experiences nga atong na-experience, nag-alaw sa Ginoo, na ay mga essential truths and life lessons that we can get. Amen ba? Kana kung atong i-discern ang paglihok sa Holy Spirit sa atong tatang sa kinabuhi, o kung usbunan kung tanaw na to ang the other side of the coin. The other side of the situation. Alright? Mo na ginatawag o paradox. And that's why maturing perspective and Christ-like character matter. Kung depende lang yun na sa atong pag-respond, depende lang na sa atong pagsabot, depende sa atong pagpanabot,
Depende sa atong pagdawat sa mga butang nga nagakahitabo sa atong palibot o kinabuhi. Amen. Depende sa atong pagsabot, pagdawat. Depende sa atong perspective. That's why I said, usbuna ko for emphasis, maturing perspective, kana nagagrow nga perspective o Christ-like character, importante kayo. Alright? Sana ato anang masabtan. Now, storms of life can also be literal. Pag may kag storms, bagyo, di ba? Pwede literal, kaya namang yung bagyo nga literal yun, alright? It can be also psychological and spiritual. Psychological in a sense nga affected atong emosyon, kay ingon nato kaganina sa itong mga testimony, we have emotions to, kay gihatag po na sa Ginoo sa tua. Alright? Makubati tag kahadlok, bati tag ka ng malungkot punta, bati tag ka ng kasuko, that's part of our emotions, and emotions are kanabang part of our personality, part nga gihatag sa tuwa sa Ginoo. Alright? So, mubati ta na, that's psychological. Labi maapektuhan ang ato ang emosyon. Alright? Muna yung mga kahulugan sa mga storms sa kinabuhi. It can be spiritual at the same time. It depends solely on what God allows us to experience. Alright? Kung paano unsay mga ginaalaw sa Ginoo sa atong kinabuhi, because He is a sovereign God. He takes control of everything, and therefore, He can do all things and no one can stop Him. Amen. So kung sa ialaw sa Ginoo mahitabo sa itong kinabuhi, ialaw na sa Ginoo under siyang permissive will, under siyang sovereignty. Alright? Pero ang atong pag-accept, ang atong pagdawat, ang atong pagsabot, nakadepende na sa atong maturity. Amen ba? Yung palo? And that's why kinahanglan mag-grow yun ta spiritually. Kaya pag-abot sa mga unos sa kinabuhi, basig dili ta makabarog. Alright? Pero kay ligpon man ta, namatay Kristo sa atong kinabuhi. And that's why naghanap niaging mga bagyo sa atong kinabuhi, pero hantod karon nakabarog gyapon ta. Amen. Alright? Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Tungod na kay founded ta ang atong giangkla ang atong pagtuo kay Kristo, ato ang rock our salvation. Alright? Ang ato ang pundasyon. Matarog ta, mahanginan ta, mabagyuhan ta siguro, pero di ta mapildi, dili ta matumba, tungod kay liko na itong pundasyon, and our foundation is Jesus. Amen. Our foundation is Christ. Sana ato na masabtan. Nakana si Kristo, nasa imong kasing-kasing karon, alright, imong gidawat bilang Ginoo manuluwas sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi. Alright? Muna ang storm. Now, one thing is certain or sigurado, when a storm comes, our God is there. Amen ba? Our God is there. He will be with us in His presence. His provision and power are always accessible and available for all of us who will call His name for refuge and strength. Pag mayroon kang refuge, dalangpanan, adtuanan, mga itagpusog, muhatag ang Ginoo every time manawag ka sa iyaha. Amen. Every time magpalaban ka sa iyaha. Alright? Now, here's the good news. Kaminog maayo. Every time na yung mga storm maabot sa itong kinabuhi, unsay atong ma-experience. Ma-experience nato iyahang presensya. Amen ba? Palakpan nato ang Ginoo na, kada kusog ka palakpan para sa iyaha. Hallelujah! Alright? Na yung mga bagyo, yes, tinuod, dili na malikayan, they are inevitable. Alright? Pero sa dihang na bagyo, ma-experience po nato ang presensya sa Ginoo. Na yung presence ba, kauban nato. Amen ba? Uban nato ang Diyos. Ma-experience po nato iyang provision nga nag-provide siya mayong lawas, mag-provide siya ang wisdom para makasurvive ta sa mga pagsulay sa kinabuhi. Alright? O tanan nga klase sa provision iyang ihatag, i-provide sa tuwa for us to kanabang remain on our ground para magpabilin ta nga ligon. Amen ba? And then ma-experience po nato iyang gahom. Amen ba? Ang Diyos nato nga itong gialagaran, gamhanan, mo nang usahay ng mga times, magpasalamat po dito sa mga bagyo nga maabot sa atong kinabuhi, kay ma-experience nato ang Diyos nga gamhanan. Alright? Sa atong kinabuhi. Jeremiah chapter 33 verse 3 sa ESV translation says, call, sa Bisaya pa, tawag. Alright? Sangpit, pangamuyo kamo. Call to me. Alright? Take note, to me ha, yun siya. Call to me, not to any gods in this universe, not to anybody else, but to the God of Israel, to our God, who is omnipotent. Kung itong gisgutan itong mga nihaging Sunday, who is omnipotent, omniscient, omnipresent, who is sovereign and transcendent. Alright? And I will answer you. You see that? Mutubag yun ay ang Diyos, and I will tell you great and hidden things that you have not
known. Kaning praise na I will answer you. Kaganina atong gi-testify sa atong testimony time nga natay mga giampo sa Ginoo unya iyang gitubag. Amen ba? Tungod kay nagtawag ka sa iyaha. Amen. Ug tungod kay ang imong gitawag nga Dios, gamhanan nga Dios. Amen ba? Palapakan natong Ginoo sa mana. Hallelujah. Sana ato anang masagtan. Pero dapat natay buhaton. Unsa may verb diri? Verb means action word. Natay buhaton ba? Unsa may verb diri? Ang verb diri, ang imong buhaton lang, manawag lang gikas Ginoo. Mutawag. Alright? Manawag. Pastor, di ba kabalo na ang Ginoo sa ato ang before nato isulti, kabalo na siya? Kabalo na siya sa dagan sa atong unahuna. Yes, kabalo na siya, pero gusto ang Dios nga manawag yun ta sa iyaha because that's a symbol of relationship. Amen ba? Sabtan. Pero sa iyang manawag ta sa Ginoo, musangti ta, mga muyo ta, kaniya, nakaigamhanan man siya, omniscient man siya, omnipresent man siya, sovereign, transcendent man siya nga Ginoo, naagyon na itubag atong pagampo. Amen ba? Nagyo'y tubag atong pagampo. Labi na po ang atong mga pagampo sumala sa iyang kabubuton. Alright? Kanang makaalagad ta sa iyaha, makasuporta sa siyang buluhaton. Lord, palambuan ang good ko, Lord, para makasuporta ko sa iyang buluhaton. Mutubag yun ang Diyos, ana. Pero kanang pagampo nga, Lord, palambuan ang good ko para kanang mga silingan na mo na nakaminos sa kuab. Bantay na sila. Although namin yung mga tao sa mga bully, pero dili ta makampo nga tuon ta pasimsuhon tas Ginoo para makabalos. Because the Bible says, vengeance is mine, says the Lord. Amen ba? Kag di na ng mga tao nga mungot siya sa ito, mambuli sa ato, kita man as Ginoo. Alright? Ang atong buhaton, manawag ta sa iya, magpalaban ta. Kaya ang pagtawag sa Ginoo is a symbol of relationship, a symbol of dependence on His presence. Alright? Sana ato anang masabtan. And this is the good thing of trials, problems, and difficulties that sometimes God allows us to experience simply because it gives us what? It gives us the opportunity to call on Him, manawag sa iyaha, and to come to His very presence. That's the good news ba? Kung mo lang tanong mo na, the other side of the coin. Alright? That's the paradox. Alright? Of storms of life. When you see the other side of the coin, you will see nga naman po na igapoy kayuhan. Maski na yung mga bagyo sa kinabuhi. Maski dili perfect ang kinabuhi, dili perfect ang pamilya. Nagyapoy kaayuhan. Maski dili perfect akong asawa, akong bana. Nagyapoy kaayuhan. Makita nato sa the other side of the coin. Kung mo tanaw niya ang pagkatao yun, nagyapoy kaayuhan sa iya. Amen ba? Sana ito ang masabtan. Alright? So sana mag-grow ta sa itong perspective o sa ito ang Christ-like character. In other words, kay mas ma-experience nato, kami nagmayo, importante kayo for those of you watching this video, kay mas ma-experience nato ang presensya sa Ginoo, ang iyang tabang, ang iyang provision, ang iyang gahom sa mga panahon nga naatas pag-antos, kalisdanan o problema. Amen. Tama? Mas na-experience nato ang presensya sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo, ang provision sa Ginoo, ang protection sa Ginoo sa panahon nga natas kalisdanan, sa panahon nga natay problema. Mas na-experience nato siya. Alright? Wala lang nato siya ginabasa. Wala lang nato siya nadungog. Ato yun siyang na-experience. Kaya mo man ay good thing sa Christianity. Wala lang nato ginabasa ang Ginoo. Wala lang nato nadungog ang Ginoo. Ato yun siyang gina-experience sa matag adlaw. Alright? The psalmist also states in Psalms 46 verse 1, yung sa Amplified Version, Psalms 46 verse 1, God is our refuge. So you see that? Dalangpanan at tuanan sa panahon sa paggipita at tuanan pag natay problema. Muna yung refuge. Sa ilang time before, ang kanang word na refuge is a literal city where those who are in trouble and facing untoward circumstances can come for refuge and protection. Kaya kaniadto, sa unang panahon, alright? Sa Israel kaniadto, kanang refuge, na sila gitawag og city of refuge. Nga syudad na kung saan unay mga problema ang mga tao, unya kanang nakapatay sila, nya wala na tuyua, moadto sila dito sa city of refuge, nya pag makasulod na sila sa city of refuge, wala na makahilabot sa ilaha. Protected na sila dito. Alright? Muna gitawag og city of refuge, literal gyud nila nga syudad kaniadto. And ang ato daw Ginoo ingon ang psalmist, He is our refuge, siya ang atong dalangpanan at tuanan. So bisag unsa atong gibati, bisag unsa atong sitwasyon, maski suko ta usahay, maski natay kalain usahay, bisag unsa atong gibati, pag moadto ta sa Ginoo makasabot siya. Alright, makasabot siya sa atoa. Amen ba?
Dili siya mo condemn sa tua, bagkos na protection sa presensya. Muna ato ginabalik-balik kanunay, there is no safest place in this entire universe sa presensya na gyud sa Ginoo, makabaton tag tinuod nga protection, makabaton tag tinuod nga safety. Amen ba? Sa presensya sa Ginoo. Alright? Sana ato nang masabtan. Kay usay pag moadto tag tawo, lain man usay ang resulta, or ba? Kung dili ta usahay ka ng maragdutan patag maayo, sa moton pata bisa ma-motivate ta, dili hinuon i-chismis patas uban. Alright? Pero ang Ginoo pag moadto ta makasabot siya because He is our refuge, He is our dalangpanan, He is our strength, our mighty and impenetrable strength, a very present, alright? Include of this, very present in time, and well-proved help in trouble. Another translation, well-proved, alright? He is our ever-present help in times of trouble, sa other translation. In other words, present, very present, dili siya absent, dili siya passive, nga murag, wala siya pakialam, manhid siya, alright? Nga na ba ang Diyos nato? Of course, dili. Alright, dili manhid ang Diyos, nga dili siya makasabot, nga dili kanta nga, dili siya bungol, nga dili siya makadungog sa atong pag-ampo. Amen ba? Dili siya buta, nga dili niya makita atong sitwasyon. You see that? Dili siya manhid sa mga laki aw. Paminaw maayo, ang importante dili tungod, paminaw maayo importante kainin. Reminders po ni para sa atong tanan. Ang importante dili tungod sa atong pagpakasala or pagbuhat og dili maayo og mga butang not in line with God's will, mao'y rason behind our sufferings. Alright? Take note of this, usbon ako. Ato lang siguruhon sa grasya sa Ginoo nga dili tungod sa atong sala, dili tungod kay nagpabadlong ta, nagbuhat tag dili maayo sa tubangan sa Ginoo sa mga tao, munang naga-suffer ta. Alright? Kana bang naay storms nga maabot, pagsulay maabot sa atong kinabuhi, dili tungod kay nagpabadlong ta. Kun dili, gisuwayan lang gyud ta kay gusto sa Ginoo motubo atong pagtuo. Amen. Sana ato nang masabtan. Kay kung nagpabadlong ta sa tubangan sa Ginoo, dili mo na bagyo, consequence mo na. Consequences sa atong pagpabadlong sa tubangan sa Ginoo. Pero of course, kitang tanan nga nada sa grasya, nakasabot na sa grasya, di na gyud ta sige pabadlong. Amen ba? Amen. Kaya tinuod nga nakasabot sa grasya, mas binuutan hinuna, ug di na na magpabadlong. Because grace is never a license to sin. Amen ba? Sana ato nang masabtan. Giklaro na ni Apostle Paul sa Romans chapter 6. Alright? Verses 1 to 14. Alright? 1, 2, iklaro na ni Apostle Paul. Tim Keller, in his book, Walking with God Through Pain and Suffering, says, yun siya, si Tim Keller, no matter what precautions we take, so saan na itong amping? Alright? No matter how well we have put together a good life, so saan na itong pagpaningkamot para magmayo atong kinabuhi, so saan na itong amping, na yun po yung mga kaskasiro yun. Alright? Kung sa drive na, sa kalsada pa na, so saan itong amping, na may mga kaskasiro yun, muna ko sa'yo na disgrasya. Pero nag-amping ta. Alright? Yung saan na itong paningkamot para magmayo atong kinabuhi. No matter how hard we have worked, kay ningkamot ta ba? Sa grasya sa Ginoo, to be healthy, you see that? Para maging healthy atong lawas, maging wealthy, maging comfortable atong kinabuhi with friends, with family, and maging successful with our career. But take note of this. Something, someone, somebody will inevitably ruin everything. You see that? Naagi mga tao nga samukan. Naagi mga tao nga kanaganiingon sila, naay pagsulay, naapoy mga panuway. Alright? Naay mga pagsulay, naapoy mga panuway. Nga muruwin sa tanan nato pagpaningkamot. Alright? And ingon si Tim Keller, inevitably, inevitable. Dili kalikayan, naagyo. Diba sa kalsada na yun, anak? Labi atong amping, kung naging musingit yun, mukan kayo, labi kay pipipan, ang kusog. Alright, napoy usahay nga kanang mga motor gani nga sorry nabi mga motor gani, sorry sa mga motor diha. Pero ang uban ba gani mo muliko gani. Muliko ka sa tubangan nimo ba? Unya kana gani kabalo kang straight, pag straight gani ang dalan, ayo pagpatakang liko na yon. Hulat sa ka stipot sa ka kay straight ban. Hulo gina mga naka-straight, alright? Pag-review po sa reviewer sa LTO. Oh. So muna nga pag straight gani, paboran din mo nang straight. Pag ikaw ang paliko, ana sa ka, stipot ka. Ang uban mo kimo ano din ba? Gawas dayon. So ang katong nagkusog, mukuratan ka ba kay nikalitan niya pag-action mo break, labi na mo break, abot mo. Siya kay masuko. Wala pa gyud nga
Sana man ay nasuko, hinuon nga kami. Ako gina nakalitan, nakuratan nimo, kaya nakasulpot. Diya. Pero panahon na pa sa nga, pasensya. Nag-iusahay nga, pipipag mayo, no? Human as we are ba? Sometimes it's okay to be human. Tao ka kita. Pero pagkahuman, nagpagpasahin ng Lord, na unahan ko ba, kalitan ko kanina ba? Pero nagpagpasahin ng wala yung paradox. The paradox of life. Alright? And that's why we agree about those others are saying that there is no safest place in this entire universe only in the loving, gracious, and faithful presence of God. Amen ba? Dili sa kalibutan, wala yoy safe place dire, safety dire nga lugar. Naalagyan sa presensya sa Ginoo. Amen ba? And His presence is in us. Amen ba? Through the Holy Spirit. Sana ato alang masabtan. Before I close, let's discover what the divine and transforming purposes of God are in every storm that He allows us to experience. Unsa may purpose sa Ginoo niini? Unsa may divine purpose sa Ginoo ani sa mga storms nga ginaalaw niya sa atong kinabuhi? Sabtan nato nga ang storms, it can be literal, it can be emotional, it can be psychological, it can be mental, it can be intellectual, it can be spiritual. Alright? Those are storms of life. Mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi. Now, unsa may purpose sa Ginoo nang anong iyang mga ginaalaw? Alright? Ginaalaw ha? Because He's a sovereign God. First of all, to deepen our faith and relationship with Him. Sa atong pagtuo o mga ginatuuhan, other would say belief system o sa atong relasyon kaniya. So, ginadeepen, ginapalalom sa Ginoo atong pagtuo, relasyon kaniya mo nang iyang ginaalaw ang mga storms sa kinabuhi. Amen ba? And that's the paradox of the storms of life. When circumstances or mga pangitabo sa atong palibot o kinabuhi are out of our control, kanang dili na nato makontrol, what we truly believe deep in our hearts will eventually come out. Alright? In other words, it reveals our faith. Kaya bitang na circumstansya, mabutaw ta sa circumstansya, unya, unsay nasa atong kinasuluran, mo gawas. Alright? Kaya na problema, na pagsulay, na usay maka-burst out ta, kay mo na nasa atong sulod, stress na atong sulod. Alright? Ang atong kalag, wala na nato napakaon sa pulong sa Ginoo. Wala na ang ato ang prayer life, nagkulang na. Alright? Wala na tayong pangamuyo sa Ginoo. Manang pag na-circumstance nga dili mayo, mugawas ang atong pagkakita, ang atong pagkatawhanon, mugawas usahay. Alright? That's the paradox of the storms of life. Alright? But we thank God because it reveals our faith, it reveals our true inner self, aron ma-evaluate nato, matama nato kung saang dapat itama. Not just an intellectual idea, especially when we are pressured, stressed, worried, anxious, tested, and tried. Kay usahay pag pressured ta, di ba? Mugawas yun atong unsa ta ba? Kung pressured ta, stress ta, mugawas yun kung dapat pagtuo sa Ginoo or wala. Muna na yung mga testing sa kinabuhi. Di ba, no? Muna na yung mga testings, kay muna yung purpose sa Ginoo to deepen our faith and relationship with Him. It reveals our faith, it reveals our inner self. And that's why God in His grace allows something unusual in our lives. Usahay, di pag nato masabtan, pero later on masabtan nato, basta maminaw lang kita sa leading or prompting sa Holy Spirit. And just to test the genuineness of our faith. Alright? Kinatestingan yun sa Ginoo atong pagtuo kung tinuod ba yun. Are you listening? Alright? Like Abraham, when God tests his loyalty by asking him to sacrifice his son Isaac. Alright? Gisuwayan yun sa Ginoo si Abraham kung loyal ba yun. So, i-offer na yung mga anak, babe. Yan kung i-offer unta. Pero katong yan ang dunggabon, nitiog ang ram, nitiog ang lamb. Alright? Multi-provision sa Ginoo. And the lamb is a picture of our Lord Jesus Christ. He is the lamb who takes away our sins. Nga, sa panahon pa lang ni Abraham, nag-provide na og salvation ang Ginoo, katong ram, katong lamb nga naa dito, rather. Alright? Sana ito nang masabtan. So, gisuwayan si Abraham sa yung loyalty sa Ginoo. Maybe sa itong time karon suwayan po sa Ginoo na yung mga pagsulay para to test our loyalty sa Ginoo. Loyal ba kita sa Ginoo or loyal lang ta sa mga tao sa itong palibot? Kung wala yung mga ayuda, asa mo ginatong loyalty? Sa Ginoo or sa mga politiko? Alright? Kaya sukad-sukad, wag yun ni karawat dali. Wala yung mga ayuda-ayuda. Yun yung mga pilan. Pero our allegiance, our loyalty is to God, alright? Not to people around us. Buhi yapon mi. Kaya among loyalty naman sa Ginoo.
Like Job, when God tests his integrity and faithfulness by taking back all his blessings. Sabot niya mo na. Di ba si Job, nasa iyang tanan, isa siya sa pinakadato sa ilahang time, pero gikuha tanan si Ginoo sa iya, apil iyang pamilya. Remember? Apil iyang mga anak, nangamatay, iyang katigayunan, gikuha sa Ginoo. Motong kato sa Job, the Lord gives, the Lord takes away. Alright? Mag-serve pagkahata sa Ginoo, sama aning atong pag-serve sa iya today, kung ang tanan nga anaa kanato karon iyang bawion. Hello? Alright? Kung bawion tanan sa Ginoo, kung sa'yo nasa ato karon, mag-serve pagkahata sa Ginoo, sama niya atong pag-serve sa iya karon. Alright? I-question ko na ako sarili ba? Ikaw, Pastor Eman, magwali pa gihapon karon sama sa imong pagwali karon kung kwaon ako ang tanan sa imong kinsa man. Kwaon ako imong pamilya, kwaon ako imong multikab, kwaon ako imong credentials, kwaon ako imong trabaho. Ay, no, good Lord. Ano, sa si Job naman to. Alright? O sa atong pagkatao, di ba? Wala to na, hangin kita sa Ginoo. Ay, lang, Lord. Pero it's a reminder and challenge for each one of us today ba nga. Sama kay Job, gitistingan po siya sa Ginoo. Gitistingan si Job kung maging faithful maghihapon siya, masking wala na sa iya ang tanan. Di ba no? Alright? O bitaw na mabless ta ang mga kauban nato simbahan nga masking lisod og lakaw. Mga lagad gyud gihapon sa Ginoo. Alright? Bless jud ta na ba? Kay grabe sila ka faithful ba? Lisod sila lakaw. Usahay, kita yun silang kaakilahan ng mga tricycle para lang mapahatod diri kay magsimba yun ba? Grabe yun ang kasing-kasing, ang faithfulness pag-alaga. Alright, the same po sa inyo ha. Maski natay, kanya-kanya mga problema din sa kinabuhi, pero naagihapon mo diri karon nangalagad yapon mo sa Ginoo. Amen ba? Tuod na kay gracious ang Diyos sa itong kinabuhi. Palapakan nato siya kanang na palapak para sa iya. And because He is gracious, that's why nakapadayon ta sa pagsimba, pag-alagad karon. Sama po sa mga Israelita, ang Israelites people, nag-wander sila sa disyerto, sa wilderness, just to test their faith. Grabe lang yaw-yaw, grabe lang reklamo. Sama ni Moses, ganun ginalaman minimo ni Moses, nga abi na mo, makakaplag na may ka ng kaayuhan, kalinaw, kaharuhay. Sama ni nga, nagsige man tagtuyok din sa wilderness, may pagkaon diri. Grabe sila makayaw-yaw, grabe makamurmur. Sama nato sa nga, grabe ka mo reklamo, masking dagang kay mga butang nga gihimo ang Dios atong kinabuhi, pero pag mareklamohon ta, wagas ta mo reklamo. Unsa man ni, oy, di lang kita makontento. Alright? Mao nang pagmutanaw ta, tanawan, pamilog mayo. Mo bitaw na nga, mo na the paradox of the storms of life. Nga tanaw nato ang the other side of the coin, the other side of the situation. Alright? Nakuha nato, watay sakyanan, pero naman po tayo balay. Alright? Dahil may nana ba? Natay balay. Napoy sakyanan, wako ko'y balay. O naman gihapon na, dahil may nana ba? Nay advantages, nay disadvantages. Pero kung imong tanawon ang mga positibong mga butang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, makakontento ra ka o magmalipayon ra ka sa imong kinabuhi. Amen ba? Tanawa ang mga butang nga maayo nga gibuhat sa Dios sa imong life. Alright? Sana ato na masabtan. And diya mo musibong ang contentment, ang peace. Right? Sana ito anang masabtan. Kami gani, wala may balay. Pero nami balay sa langit, sure na gina. Nami luti, pero wala may balay. Alright? Nami multikab, pero wala may balay. Nami na ba? Pero gitabangan mi sa Ginoo nga maplastar na ay parsonage. Kamera po yung nagpanday, Mrs. Ana siya atop. Asa niya, pukpuk na mo diya, puro marapot siya. Unya ang Ginoo nag-provide pong pamaagi dito sa puan na kung may itagaan may luna. Ano nga niya? Ang Ginoo na siya mga pamaagi sa pagplastar sa atong kinabuhi. Maging faithful ang kasiyahan. And our faithfulness comes from His grace that overflows in us. Amen ba? Tungod kay ang Ginoo gracious sa tuan, nag-overflow mo nang naging faithful ta karon. Dili ta faithful tungod kay sa atong kagalingon lang ha. Faithful ta tungod kay si Kristo naa sa atong kinabuhi. Amen ba? Pag iyang grasya mo'y nagatulak, nagamotivate sa tuwa nga maging faithful ta sa pag-alagad sa Dios. And that's why naging faithful ta hangtod karon. Sana ato anang masabtan. Pero naagi mga testing sa kinabuhi. And that is to deepen our faith and relationship with Him. Alright? Perhaps, Deuteronomy chapter 32 verse 10 to 11 sa Amplified Version, ingon siya diha, Moses sang these lines out of gratitude of God's grace. He found him in a desert land, in a holding wasteland of wilderness. He kept circling. Mo nilang experience kani adto. Nya kanang him diya si Jacob because Jacob is a name of Israel. Alright?
Israel means Jacob. Jacob means Israel. Alright? So, manang him, but them, kung mo tanaw ng context, ang mga Israelita na, karon siya gibuhat sa Ginoo sa ilaha, He took care of him, of them. Alright? He protected them, ang mga Israelita. Can you imagine? He carried them on His pinions, kanang the outer part of the wings dito sa eagles, nga mo cover sa mga anak. Ano man ka anak? Grabe sila kayaw-yawan, grabe sila kareklamador, ang mga Israelita, pero i-care gyapon sa Ginoo, gimahal gyapon sa Ginoo, gi-provide gyapon sa Ginoo. Mo na igugma og grasya sa Ginoo kanato diha kang Jesus karon. Amen ba? Na despite of our frailties, despite of our lapses, ang gugmas Ginoo ba grabe, ang grasya sa Ginoo grabe. Alright? Gihapon, ug mo nang maulaw ta magpabadlong kay grabe lagi kay kabuotan ng Dios. Alright? Sana atong anak masabtan. Perhaps testings and trials in life are part of reality and they are inevitable, dili maiwasan. But on the other hand, it's an opportunity to know God deeply and eventually realize that indeed He is God. He has a word of honor na kung siya ginasulti sa Ginoo, siya ang ginasaad, iyang ginatuman. Amen ba? Dili siya sama sa mga tao nga may lang butbot. Pero ang Ginoo, kung siya iyang ginasaad, ginatuman yun sa Ginoo. Who can do all things because He's a sovereign God and use, makagamit even the difficulties that we are facing, whatever they are, just to accomplish His purpose and to make our faith in Him is stronger. Even day sa mga difficulties nato, kaya nang gamiton sa Ginoo para mas mulig-on ta, mas mudako, mas mutaas atong pagtuo, mulig-on atong pagtuo, mas maging closer pa ta sa iya. Amen ba? Kayang gamiton tanan sa Ginoo, even kamatayon, even mga pains nga amo gina-experience karon og sa family sa akong wife. Pwede na gamiton sa Ginoo aron mas mapalalong pa ang atong pagtuo ug relasyon kanina. Perspective matters. Alright? Sana ato anang masabtan. Romans chapter 8 verse 28 sa CSB translation, the Apostle Paul, despite of persecutions, that's the context, says, we know that all things work together for good to those who love God. Nahiguba ba tas Ginoo? Amen ba? Nahiguba ba sa Ginoo? Amen? Hallelujah. For those who love God, who are called according to His purpose. Alright? All things work together for good. All things, whether good or bad, will work together for our own good because we love God and we are saved and called according to His purpose. So sila, sana ito lang masabtan. Gisulat na ni Apostle Paul and they were persecuted during that time. I-persecute sila, pamatyon sila sa una. Pero yan ang gisulti, despite sa mga nagkahitabo, persecutions, kamatay sa ato ang kinabuhi karon bilang Kristiyano, all things work together for our own good because we love God. Alright? Kunya, someday, somehow, kung mga matay man ta, maadto ta sa langit, kauban na nato ang Diyos forever. Alright? That's the good thing. In fact, Paul also assured all the believers during this time, including us today, that whatever happens, we have the assurance of our salvation and we will no longer be condemned to hell. Muna sa Romans chapter 8, verse 1, kung anong balikan. Romans 8:28, pagbalikan mo ang context, verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Palapara to ang ginawa na kanang kusog na palapag para sa Ginoo. My friend, and for those of you watching this video, kasi na yung mga pagsulay sa itong palibot karon, natin mga problema, gina-face karon. But remember this, nanatay assurance of our salvation na someday, somehow, ulit na dito sa presensya sa Ginoo because we will never be condemned to hell. Alright, sirado ng impyerno para sa atong tanan nga na Jesus sa atong kinabuhi. Amen ba? Sana ato anang masabtan nalay pagsulay, pwede na tamo itong impyerno. Kaya ang pinakagrabe nga pagsulay nga itong mahiaguman, ang pinakagrabe nga suffering nga itong experience ka nang mag-suffer ta sa impyerno kay watay Jesus. Di ba no? Muna grabe nga suffering. Pero di na ta mag-suffer dito kay gisarado ng impyerno alang sa atong tanan nga na Jesus. Nana ba Jesus ang tanan? Say amen? Hallelujah. Kana kusog nga palakpak para sa iya. Kana ato na malakpan. Alright? There is now no condemnation for those of us. The second purpose, happy na tama man. The second purpose why God allows storm in our lives, aside from to deepen our faith and relationship with Him, is to develop our character and spiritual maturity. Alright? To develop our character atong kinaiya aron mahisama ta kay Kristo sa kinabuhi ug sa kinaiya, and that's maturity. James chapter 2 verse 2 to 4 sa CSB translation strongly emphasizes that we must
Ingon si James, we must consider it a great joy. Kaya po paano ba? That's the paradox of the storms of life nga. Na gani bagyo niya, maglipay pahinuon mi. Diba? Naipagsulay, problema niya. Ingon naman nung tanga, paglipay ka mo, problema na. That's the paradox ba? Kuha ninyo? Nakita sa problema niya, papalipay na nung tanga. But that's the command of God. Nga na problema, pero maglipay, hinuon mo. Kaya nalagi tayo, Diyos. Mas ma-feel nato, ma-experience nato yung gahom. Amen ba? Alright? Nga naa siya, buhi siya. Consider it a great joy, my brothers and sisters, whenever you experience various trials. So you see that? Nagkalaing-laing pagsulay. Because you know that the testing of your faith, nagyo na test ang pagtuo, no? Nagyo testing ang pagtuo. Because that the testing of your faith produces what? Kung sa gina-produce, kung matistingan, produces endurance. So sa mga endurance, paglahutay, para mas makalahutay ta sa pag-serve sa Ginoo, sa pag-love sa Ginoo, sa pag-worship sa Ginoo. Alright? Sa pagtuman sa kabubuton, sa pagsangyaw, sa pag-disciple, sa ubang mga tao, sa pagtudlo. May tungod sa may balita ngadto sa uban, mas makalahutay ta. Sila kaniadto o kita karon diya kang Kristo. Alright? So mo nay purpose sa mga testing sa kinabuhi because they will produce endurance. O ang endurance is part of maturity ba? Kaya kadalasan sa mga nag-spiritually mature na, makalahutay man yun. Amen ba? Mulahutay na sila, kaya naghamtong na sila. Alright? And let endurance have its full effect so that you may be mature and what? Complete like Christ. Alright? You see that? Karo kayo. So that you may be mature and complete, lacking nothing. Kaya, ganun lacking nothing? Because Jesus is our everything. Amen ba? In fact, Colossians chapter 2 verse 10, it says, we are complete in Christ. I like that. Alright? Sana ito anang masabtan. And, paminok mayo. And the most effective display of character and maturity is what? Our transformed life. Listen to this. Paminok mayo, usbuna ko. The most effective display of character and maturity nga naghamtong na ta, nagtubo na ta spiritually, unya nagtubo na ta sa atong kinaiya, is our transformed life. Kanang bag-o nato nga kinabuhi. Amen ba? Kanang bag-o nga kinabuhi. Muna kanang mga tao nga, wa gyapon pagbag-o, wala pa na sila nag-mature spiritually. Wala pa nakasabot kung unsay grasya sa Ginoo. Sana ito anang masabdan. Kaya ang nakasabot sa tinuod na grasya sa Ginoo, kanya nag-mature na spiritually, mabag-o yun ang kinabuhi. Dili man siguro karon dayon, but then, gradually, alright? Gradual process. Hinahinay ba? Nara ba yung mga pagbako sa itong kinabuhi? Amen ba? Parang hinahilay ba na yung mga na-change sa ito? Abana na ba? Alright? Nakita na ito ba? Kaniad to, kitang papildi, pero karon kabaluan tang pasensya. Kaniad to, grabe kitang, sa man, bakba, grabe tang reaksyon, grabe tang kanang kuwan, maway gano'n tang mga tao diya, bab, kuwan, pasensya doon pero karon makapugong na ta. Amen ba? Na ipagbako. Amen ba? Kanya ato sige tag overthink ka na sige masking way kabalakan, sige kabalaka. Unya, tingala uban mga tanong sa mangka. Kasi magkabalaka na kay dapat kabalakan. Alright, di ba ni mabutang usay dili angay kabalakan, project kabalaka. It's a choice. Alright? Pero karon di na kay ta mabalaka kay kabalota gamahanan ang Dios. Mutawag lang ta sa iyaha ug matubag sa pag-ampo. Amen. Sana ato anang masabtan. And lastly, before I close, to understand that difficulties and problems are opportunities, not only for our spiritual growth, but also to minister and comfort others. I like this. So, ako lang i-review kung sa mga purposes sa Ginoo, sa mga storms, sa paradox of the storms sa kinabuhi. Number 1, to deepen our faith and relationship with Him. Secondly, to develop our character and spiritual maturity. And then lastly, so that we can be able to understand that difficulties, ang mga kalisdanan, mga pagsulay, are opportunities not only for spiritual growth but also to minister and comfort others. Alright? Aron maka-comfort po ta sa uban, maka-ministeryo po ta sa uban. Napansin ninyo, pag naka-experience ng mga pagsulay, makatambag po ta sa uban. Tama? Di pa, no? Naka-experience ng pagsulay, na-overcome na to, makatambag po ta somehow sa mga tao nga nag-experience po na ato nga mga pagsulay. Kunya, natay ikatambag, natay ika-comfort, kay kita mismo na-experience mo na to. And that's the very purpose why God allows everything. Alright? So that we can minister and comfort others. Na mga panahon nga
ibutang ta sa Ginoo sa sitwasyon nga masakitan ta, awan ang mga mahal sa kinabuhi. Ako, tulo ka mahal na sa kinabuhi, nawala sa kuwan, kay suon, isa ka tatay. Alright? So, muna, di na kayo ko matingala ng mga naipatay-patay kay ang tao, mamatay, mangyod. Ang importante, mamatay nga na Jesus. Alright? Sana ito na masabtan. Muna, karon mintas buhi pa ta, mga lagad yung tas Ginoo. Amen ba? Mga lagad yung tas Ginoo, okay? Para, kung sa mga ginamabutang, ginapa-experience na to sa Ginoo, napot tayo opportunity, maka-ministeryo, maka-comfort po sa ilaha. And this is the very reason why God allows all bad things to happen in our lives. So that we can experience His divine comfort or consolation. Consolation means His limitless support, help, guidance, and intervention to the Holy Spirit. And so, through this experience, we can also minister and comfort others in Christ. And this is the paradox of the storms of life. I pray that you learn something big, something life-changing this morning. I request everyone to please rise and let's come to the Lord in prayer. Let's respond with commitment. Yes, mo gitindugan karon, my friend. Magduko to sa itong mga ulong. Kung mag-amputan, I will give you time to talk to the Lord. Basta may mga pagsulay sa imong kinabuhi ka. Ikaw rin na sa'yo, anak, kung ang Diyos. Ako personally, naapod ko yung mga pagsulay. Dili ako ang namatyan, pero affected po ko because affected ako wife and children. Kamo, I don't know kung sa inyo ang mga pagsulay kami. Napod ko yung pagsulay sa akong mga personal na kinabuhi, personal na pamilya. And I choose to protect the church even if ang resulta ni Ana usay affected ang relasyon sa pamilya. But I chose to protect the church. I chose to remain faithful to Jesus. Kaya para na ako, ang akong commitment sa Ginoo ang pinaka-importante. Ang akong relationship sa akong langit ng amahan, that's what matters. Because someday, somehow, we will meet God face to face. And will give an account unto Him one by one. My friend, one by one. Ikaw lang o ang Ginoo matubang ka sa Ginoo. And you will give an account unto Him. You will give an account unto Him. Kung sa'y atong tubag sa Ginoo, kung iyatang atubangon, matubang ka sa atubangon. Makasulti ba siya o naging faithful ka? Iya batang i-commend, well done, good and faithful servant. Naging faithful din ka sa iyong relasyon ka na po. Makaanak ka ang Ginoo sa ito. And that's why, my friend, God is very serious in dealing us. God is very serious in protecting us kung magpaprotect us, Ginoo. And preserving our lives and providing us, bestowing His abundant grace to each one of us. If we realize our need of Him, kinahanglan mo yung gracias, Ginoo. And that's why dasa magitindugan karon, response with commitment. Sa man imong commitment karon, so tusulti nas Ginoo. Isulti sa Ginoo, Lord, sukad karon Ginoo. Kaya nakita na ako, na-experience na ako, Lord, na tinuod ka. Wala na yung mga babag sa akong pag-alagan kanimo, kaya tinuod yun na ka, nga Diyos, akong pinabuhin. Matubag ka sa akong pag-ampo. Tinuod ka. Munang, maningkamot ko, karon Ginoo, bansa mong grasya, mga maka-alagan yun ko nimo. Sulti na sa Ginoo, my friend, that's your personal commitment unto Him. Napod ko personally commitment sa Ginoo, duha lang. Mangalagad sa Ginoo, magpagamit sa iya. That's my commitment unto Him. And you know, my friend, when we commit unto Him, He will honor our commitments because He is a faithful God. He honor na sa Ginoo. So, kis Ginoo, imong commitment sa iya, Lord. So, karon Ginoo, seryoso yung kong pag-alagad, o seryoso kong pag-alagad, sumala sa imong grasya, kay ikaw seryoso po ka sa kinabuhi. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tas na ito mga kamot and receive the blessing from Him. The
The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. Be gracious to you and will give you peace and will provide all that you need today, tomorrow, and beyond. In Jesus' name, and all God's people will say, Amen o Amen. Kanang gusto ba palakpak para sa Ginoo? Hallelujah. Let's remain standing as we end our worship service.